Isinusulong sa Kamara ang panukalang pagkakaloob ng danyos at magtatag ng Truth and Reconciliation Commission para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Hatid nito ay pagliho o paghilom mula sa mga trauma ng mga naulilang biktima ng madugong anti-drug campaign sa bansa. Mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag magbabalita live. Julian? Princess, tatlong panukalang batas ang gumugulo ngayon sa Kamara para maisulong ang pagkakaloob ng danyo sa mga biktima ng EJK at ng human rights violations. Isa na riyan ang panukalang isinusulong ni Representative Jaime Fresnedi na layong magkaloob ng compensation para sa mga biktima ng human rights violations. Kabilang din sa mga tinalakay ng komite ang House Bill number 6677 at 6686 na layo namang magtatag ng isang Truth Commission na siyang pangunahing magtataguyod ng investigasyon at dokumentasyon ukol sa EJK noong anti-drug campaign. Nakapwa inihain ni Naakbayan Party List Representative Percy Sandanya at ML Party List Representative Laila De Lima. Kabilang sa mga nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa panukala ang Commission on Higher Education na handang magkaloob ng mga scholarship program para sa mga naulilang pamilya ng biktima ng war on drugs. Gayon din ang pagkakaloob ng pabahay ng DSUD bilang non-monetary reparation. Sa gitna ng talakayan, isa sa mga giniit ni Dr. Raquel Fortun, isang forensic pathologist mula sa College of Medicine ng UP, ang kakulangan at kahalagahan ng investigasyon sa lahat ng mga nagiging biktima ng krimen. The problems raised is we do not have a death investigation system in the country. I have been saying that over and over ever since I returned from training in the United States 30 years ago. Really do not want. I hope at some point we veer away from the term extrajudicial killings. You do not have that in progressive countries. You know, with working judicial systems, effective investigations, all these violent killings require basic homicide investigation. Ayon pa kay Dr. Fortun sa kanilang bahagi, ang terminong EJK ay nakadepende sa pagkakakilanlan ng salarin nito. Tatalunan pa nga yung namatay sa war on drugs. Ilan libo. Nobody was counting. PNP just acknowledged about more than 6,000. And that's only yung na-involve daw sila. We're not even talking of yung mga riding in tandem and so on. They've got such things as deaths under investigation. Lahat yan dapat under investigation, hindi lang yung pinipili mo. And that's why I raised again this issue of if we insist on using the term extrajudicial killings, that's unfair. Because meron kang definition ng extrajudicial killings eh. Dahil dito bilang isa sa mga may akda ng panukalang batas, binigyang diin ni Representative Percy Sandanya ang kahalagahan ng agarang pagpasa ng panukalang batas na ito. Mr. Chair, tingin ko talaga mas urgent lalo na nung nabanggit kanina ni Dr. Fortun that she's retiring very soon. So I think that makes these two pieces of legislation doubly urgent, Mr. Chair. Princess, sinang-ayunan din ni Dr. Fortun ng panukalang batas, kaya naman ang ihiling niya, sana umusad na ito para kahit papaano matulungan naman yung mga naiwang o naulilang pamilya ng mga biktimang ito. Mula rito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.